Opisyal na ngang nagwakas ang gobyerno ni Syrian President Bashar al-Assad matapos ang halos 2 linggong civil war sa Syria na pinangunahan ng rebelding grupong HTS at mga kasama nilang rebel groups na simula pa noong 2011 ay makailang beses nang sinubukang buwagin at patalsikin ang diktadorya ni al-Assad sa nasabing bansa. Kaya ang tanong ngayon, sino na ang mamamahala sa Syria sa paglikas ng Pangulo at ibang mga opisyal nito? Hindi kaya mas lalong magkakagulo sa hatian ng kapangyarihan at mauwi sa mas madugong giyera sa pagitan ng iba't ibang paksyon na gustong mamuno sa bansa? Bakit sobrang bilis lang naagaw ng mga rebelde at tila hindi man lang lumaban ang Syrian military? Ano ang magiging papel ng Turkey, Russia, Iran at US sa bagong gobyerno ng bansa? At higit sa lahat, magiging banta ba sa Israel ang pagkokontrol ng mga rebelding grupo sa Syria? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye. mga eksena ng selebrasyon at pagbubunyi. Ito ang makikita sa buong syudad ng Damascus dahil sa tagumpay na pagpapatalsik ng mga rebelde sa Pangulo ng Syria at mga galamay nito matapos ang 13 taong civil war na nagumpisa pa noong 2011. At sa loob lamang ng halos 2 linggo ay tinalo ng pinagsanib na grupo ng mga rebelde ang pamahalaan ni al-Assad ng halos walang kalaban-laban. Maririnig pa ang sigaw ng mga rebelde maging ang mga sibilyan na sa wakas ay natapos na rin ang malupit na diktadorya ng mga al-Assad ng mahigit 5 dekada. Sinubukan pang tumulong ng mga kaalyado ng Pangulo tulad ng Russia na agad nagpadala ng eroplano mula sa airbase sa loob ng bansa at binomba ang lokasyon ng mga rebelde sa buong syudad ng Aleppo. Subalit hindi nila ito ininda at patuloy pa rin sa pag-abante sa syudad ng Hama at matapos nito ay umabante pa hanggang napasok na nila ang capital city na Damascus. Ang Iran naman sa kabilang banda ay agad din nagpadala ng kanilang mga mandirigma mula Afghanistan at Iraq. Subalit maging ang mga ito ay no match sa mas organisado at mas armado mga rebelde na halatang matagal ng handa sa pagkakataong ito. Makailang beses na rin ginawa ng mga rebelding grupo ang civil war na nag-umpisa sa isang peaceful uprising noong 2011 na nauwi sa gulo sa paggamit ng pamunuan ni President al-Assad ng dahas sa sarili niya mismong mga mamamayan at sa mga rebelding nag-aklas. At dito na umusbong ang iba't ibang grupo at mga paksyon sa buong bansa. Subalit dahil sa tulong ng Iran at Russia na pawang malalapit na alay ni President al-Assad, hindi nagtagumpay ang kanilang mga pagtatangka ng ilang taon. Yan ay dahil full force ang Russia noon sa pagpapadala ng kanilang mga eroplano at tangke. Maging ang Iran din na nagpadala pa ng kanilang Revolutionary Guards upang tulungan ang pamahalaan na supili ng mga rebelde. Maging ang Hezbollah na kontrolado ng Iran ay nakisali din at ang pinagsamang puwersa ng mga alay ni Assad ay sapat na upang hindi magtagumpay ang mga rebelde at nauwi lamang sa pagkasawi sa marami nilang mga tauhan. Ngunit sa pagkakataong ito, abala ang Russia sa giyera kontra Ukraine. Ang Iran naman ay malaki ang binuhos na resources laban sa Israel at ang Hezbollah sa kabilang banda ay nabugbog rin sa opensiba ng Israel. Kaya't wala masyadong tulong ang natanggap ni President al-Assad at mga sundalo ng Syria laban sa mga rebelde na dahilan kung bakit sa loob lamang ng halos 2 linggo ay naagaw na nila ang Damascus na siyang sentro ng gobyerno. Ayon sa mga eksperto, uungat armado at handa ang mga rebelde. Ngunit ang kahinaan ng pamumuno ni al-Assad at ang pagiging unorganized at walang motibasyon na militar ang numero 1 dahilan kung bakit mabilis lamang nakuha ng mga rebelde ang Damascus ng halos walang resistance. Matatandaan sa unang araw pa lang ng pang-aatake ng mga rebelde ay iniwan na agad ng mga sundalong Syrian ang mga armas nila, tangke, maging ang mga eroplano sa mga kampo nito nang halos hindi man lang lumaban. Sa pagpasok naman ng mga rebelde sa palasyo ni al-Assad sa Damascus, nakabukas pa ang mga gate nito at wala man lang mga sundalong humarang sa kanilang pagpasok hanggang sa loob ng palasyo. Nakita pa ang mga naiwang uniforme at gamit ng mga gwardya ng guard post ng palasyo na ebidensyang nagmadali sa pagtakbo ang mga bantay ng Pangulo. Dahil walang pumapalag, makikitang kinahoy pa kapwa ng mga sibilyan at rebelde ang mga gamit sa loob ng tirahan ni al-Assad at tinumba ang mga ribultong sumisimbolo sa kapangyarihan ng al-Assad regime. May isa pang videong kumakalat kung saan natunton ng mga tuwang-tuwang rebelde ang underground parking ng palasyo na naglalaman ng sandamakmak na luxury cars na siguradong mapapasakamay na ng mga rebelde at mga lider nito. Ayon pa sa mga residente na nakapanayam ng sikat na news agency na The Guardian, nang tinanong sila kung nasaan na ang libu-libong armed forces
pro-government militias at pulis na mahigpit na nagbabantay dati sa pamunuan ni Al-Assad. Ayon pa sa kanila ay hindi na raw nila mahagilap at hindi nila alam kung saan ito nagpunta dahil biglaan na lang ito naglaho. Sa katunayan, ayon pa sa isang ulat na may nakakita raw na karamihan sa mga sundalo ni Al-Assad ay sakay ang kanilang mga 4x4 at sumibat papunta ng Iraq. Ngunit ayon sa mga eksperto, nagpapakita lamang ito na walang pagkakaisa ang lahat ng puwersang kampi kay Al-Assad. Dahil may kanya-kanya itong pansariling motibo at layunin kaya't mabilis na nagsipulasan nang malaman nila na malakas at armado ang paparating na grupo ng mga rebelde. Ang mga leader ng grupong ito, ayon sa ulat, ay may kanya-kanyang pansariling interes kagaya ng pagpapayaman sa pamamagitan ng drug smuggling. Ang mga tauhan naman nila di umano ay pawang mga takot at kulang sa motibasyon, kaya mabilis lang nagsitakbuhan. Sa katunayan, ay tinaasan pa ng 50% ni President Al-Assad ang sahod ng lahat ng mga sundalo at pro-government forces sa unang linggo ng opensiba ng mga rebelde. Subalit wa-effect pa rin ito upang tumaas ang kanilang moral na ipaglaban ng Pangulo. Buti na lang at walang balak na patayin ng mga rebelde ang mga naiwan na sundalo ng gobyerno. Bagkus ay nire-recruit pa nila ang mga ito na sumanib sa kanila at makiisa sa kanilang itatayong bagong gobyerno para sa Syria. Dahil sa kawalan ng gobyerno ngayon na namumuno sa Syria, malamang ayon sa mga eksperto ay pansamantalang mamumuno ang leader ng HTS rebel group na siyang nangunguna sa opensiba, si Abu Mohammed al-Gulani, na siyang numero 1 kandidato sa ngayon bilang maging de facto leader ng Syria. Ngunit hindi lamang HTS o Hayat Tahrir al-Sham ang puwersa na may kapangyarihan sa Syria, bagamat sila ang namuno sa kasalukuyang revolusyon. Dahil andyan din yung SDF o Syrian Democratic Force na suportado ng US at kontrolado ang tinatayang 40% ng North at East Syria. Andyan din yung ibang grupo na tinuturing na terorista ng US, ang Al-Nusra Front at Huras al-Din. Andyan din ang grupong SDC o Syrian Democratic Council na may layuning gawing demokratiko ang bansa at malaki rin ang interes sa kasarinlan ng Syria. Bukod pa sa mga nabanggit na malalaking grupo ay tinatayang mahigit 30 armed groups pa at paksyon ang nasa loob ng Syria. Kasama na rito ang Kurdistan Workers Party o PKK na matagal ng kalaban ng Turkey na siyang mabigat na dahilan kung bakit sinusuportahan di umano ng Turkey ang mga rebelde sa Syria upang mabilis nilang puksain ang PKK na ginawang base ang Syria mula sa Turkish Kurdistan. Hindi rin mawawala ang muling pag-usbong ng ISIS at ibang sangay ng Al-Qaeda dahil sa kawalan ng ruling government. Kaya ayon sa mga eksperto, sa kabila ng pagbagsak ng diktadorya ni Al-Assad, malaki ang posibilidad na uusbong ang kaguluhan sa Syria dahil sa agawan ng kapangyarihan sa gobyerno. At dito na papasok ang papel ng Turkey na di umano ay numero 1 supporter ng HTS na siyang namumuno sa revolusyon ngayon. Hindi malayong gagamitin ng Turkey ang kanilang impluensya sa liderato ng grupo upang isulong ang kanilang interes sa bansa, mapamilitar man o aspeto ng investment o natural resources. Bagamat hindi kasing dami ng ibang bansa sa Middle East ang oil and gas reserves ng Syria, ang lokasyon nito sa larangan ng regional security ay ideal. Ganun din ang pagiging napakagandang energy transit route ng bansang ito. Kaya mabigat ang dahilan kung bakit gugustuhin ng Turkey na maging numero 1 foreign country na may impluensya sa bagong gobyerno ng Syria. Ang US naman ay may iilang base militar sa loob ng Syria na mahalaga sa pagpapanatili nila sa kanilang impluensya sa kakampi nilang armed groups tulad ng SDF. Ang kanilang presensya ay kailangan din dahil sa patuloy nilang pakikipaglaban sa mga militanteng grupo tulad ng ISIS at Al-Qaeda na ginagawang pugad ang Syria. Lalo na ngayong nawawala na ito ng malinaw na gobyerno ay mas malaki ang tsansa na sasamantalahin nila ang pagkakataon na maghasik ng lagim sa bansa. Sa katunayan ay nitong October 9 lamang, nag-conduct ng US ng aerial strikes sa 75 ISIS targets sa loob ng Syria dahil sa namataang pagiging aktibo muli ng mga ito matapos bumagsak ang gobyerno. Higit sa lahat, kailangan ng US na panatilihin ang kanilang impluensya sa bansa upang labanan ang pagpapalawig rin ng Iran at Russia ng kanilang mga kapangyarihan. Ang Russia ngayon ay nahaharap sa isang alanganing sitwasyon ayon sa mga eksperto dahil sa pagbagsak ng rehimen ng malapit nilang alay na si Al-Assad. Hindi pa di umano sigurado ayon sa mga ulat kung ano ang gagawin ng Russia sa dalawang base militar nila sa loob ng bansa. Kung ito ba ay kanilang ipagpapatuloy o lilisanin na lang dahil sa panganib na madamay pa ang kanilang mga personel at kagamitan na anumang oras ay maaaring lusubin ng mga rebelde.
Ang Syria ay mahalagang alay ng Russia upang i-project ang kanilang pagiging global superpower. Kaya ayon sa mga eksperto ay malaking sampal sa mukha ng Russia ang mabilis na pagbagsak ng gobyerno na kanilang sinusuportahan. Ang Iran naman sa kabilang banda ay may malaking pakinabang sa Syria dahil sa lokasyon nito sa kanilang patuloy na pagsuporta at pagpapatakbo ng mga proxy group tulad ng Hezbollah at Hamas. Malayang nakakadaan ng mga armas at pondo na binibigay ng Iran sa mga grupong ito sa basbas ni al-Assad. Kaya ganoon na lamang ang suporta nila sa rehimen nito. At ngayong wala na ang Pangulo sa bansa, ayon sa mga eksperto ay maaaring kasabay rin ito ang paghina ng impluensya ng Iran sa Syria. Ayon sa latest na ulat ng Russian media, nasa Moscow na ang dating Syrian President na si Bashar al-Assad at ang kanyang buong pamilya. Agad di umano itong binigyan ng asylum ng Russia na hindi nakapagtataka dahil malapit ang relasyon nito kay Russian President Vladimir Putin. Naiiwan niya sa kanyang pag-alis ang magagarang kotse at ibang ari-arian na pinagpiestahan na ng kapwa mga sibilyan at rebelde sa kanyang mga bahay sa Aleppo at Damascus. Namuno siya bilang diktador ng bansa simula pa noong year 2000 sa isang posisyon na minana niya sa kanyang ama na namuno simula pa noong 1971 hanggang sa pagkamatay nito noong year 2000. Ayon pa sa karamihan na kasing lupit at kasing brutal rin ni Bashar al-Assad ang kanyang ama. Ang akala ng mga Syrian noon ay isasulong ng anak ang pag-usbong ng bagong Syria sa kanyang pamumuno tungo sa demokrasya na hindi katulad ng kanyang ama. Ngunit ang hindi nila inakala ay mas naging brutal pa ang rehimen nito at nababalot sa iba't ibang akusasyon na gumamit ito ng chemical weapons laban sa kanyang sarili mismo mga mamamayan sa pag-aaklas laban sa kanyang pamumuno. Kaya ganoon na lamang ang tuwa at selebrasyon ng mga mamamayan sa buong bansa sa kanyang pag-alis. Agad namang pinakawalan ng mga rebelde ang lahat ng nakakulong na political prisoners sa kanilang pagpasok sa Damascus na ang iba rito ay mga babae at mga magulang na nag-aklas lamang laban sa pamumuno ni al-Assad. Sa ngayon, nananawagan ng leader ng HTS na si Abu Mohammed al-Gulani sa lahat ng paksyon sa Syria na ibaba ang kanilang mga armas at panahon na di umano upang magkaisa silang lahat para sa panibagong yugto ng Syria. Dagdag pa niya na maaari nang bumalik ang lahat ng tauhan ng gobyerno at gawin ng kanilang mga tungkulin tulad ng mga pulis at maging mga sundalo ay welcome di umano na ibaba muna ang kanilang mga armas at makipagtulungan sa kanila. Si Gulani na siyang namuno sa 12 araw na opensiba ay inappoint ang Prime Minister ng bansa na si Mohammed Ghazi al-Jalali na pansamantalang mamuno sa mga institusyon upang masigurong mapapanatili ang lahat ng serbisyong panggobyerno hanggang sa makapili sila ng panibagong formal na liderato. Si al-Jalali ay naging Prime Minister sa ilalim ng liderato ni al-Assad at noong isang araw lamang ay iniskortan siya ng mga armadong rebelde mula sa kanyang tirahan at nagbigay ng statement sa media na handa niyang i-turn over ang kapangyarihan at handa siyang makipagtulungan sa mga rebelde at sa kung sino man ang magiging bagong leader ng Syria. At pagsapit ng December 10 ay tinurn over niya ang pamumuno kay Mohammed al-Bashir na siyang napili ng mga rebelde na manguna sa transitional government ng Syria hanggang Marso sa susunod na taon. Pero ayon sa mga eksperto na ang rebel leader pa rin na si al-Jolani ang magbibigay ng huling desisyon. Sa kabilang banda naman, bagamat ikinatuwa ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang pagbagsak ng gobyerno ni al-Assad at sinabing handa siyang makipagtulungan sa mga rebelde kung nais ng mga ito ang kapayapaan sa Israel. Subalit hindi pa rin ito naging kumpiyansa at nagpadala ng karagdagang puwersa sa border nila ng Syria na Golan Heights upang maging handa sa anumang banta mula sa sinumang grupo galing Syria. Ayon kay IDF Chief of Staff Lieutenant General Herzi Halevi na bumisita sa nasabing border ng Syria at Israel na maigi nilang minomonitor ang anumang movement na papunta sa kanilang direksyon mula sa loob ng Syria at asahan ng sinumang grupo na sasalubungin sila ng mabigat na response mula sa Israel kapag ito ay nangyari. Binomba rin di umano ng Israeli Air Force ang isang chemical weapons depot na malapit sa Damascus upang walang tsansang magamit ito ng sinumang rebelding grupo, maging ang ilang air defense batteries at missile factories na dating kontrolado ng Iran at Syrian pro-government forces. Ayon pa sa Amerika at UK, maaari nilang tanggalin ang designation ng grupong HTS bilang terrorist group kapag nagpakita ito ng kaayusan sa kanilang pamumuno sa Syria at maayos na trato sa mga mamamayan ng bansa. Kaya sana nga na ang nangyayari ngayon sa Syria ay magiging umpisa na ng kaayusan sa sitwasyon sa buong bansa at sa mga mamamayan nila na ilang dekada na rin nakakaranas ng kaguluhan at opresyon mula mismo sa sarili nilang gobyerno. At sana nga ay magkaisa ang mga rebelde at hindi mauuwi sa mas malaking gulo upang makabalik na ang maraming Syrians na matagal na ring nawala ng tirahan
at nawala ng pag-asang mamuhay ng tahimik at matiwasay sa mismong sarili nilang bayan. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.